Kabanata 1741. Hindi nagalit si Emma. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabi kay Petunia, Tita Petunia, nalulungkot talaga ako para sa iyo. Naloko ka ng iyong manugang at hindi ka tinutulungan ng iyong anak na babae. Sa halip, tinutulungan niya ang isang tagalabas at nakikipagtulungan sa kanya upang apihin ka. Say. Nakaramdam si Kana ng labis na pagkabalisa na halos mapaiyak na siya. Mom, hindi ko sinasadya. Anong ibig mong sabihin noon? Tanong ni Emma. Sa tingin mo ba dapat magsinungaling si Jeric kay Tita Petunia gamit ang peking alak? Isa. Hindi makasagot si Kana. Napabuntong hininga si Emma. Lumapit siya para kunin ang bag niya. Tita, pasensya na po. Hindi ko talaga kayang tiisin ang isang masamang tao tulad ni Jeric. Dahil hindi siya aalis na ako. Pagkasabi niya noon ay tumayo na siya at walang pagdadalawang isip na umalis. Lihim na napangiti si Felicia. Si Emma ay karaniwang mabait at magalang, ngunit kung siya ay na-trigger, siya ay magiging lubhang mabangis at walang galang. Madam Mason, hindi rin ako makakasama ng masamang tao tulad ni Jeric. Pagkatapos, tinawag niya si Thomas. Tom, umalis na tayo dito. Okay, Mom. Magkasunod na umalis sina Felicia at Thomas. Ang mga nanatili sa pribadong silid ay nakaramdam ng sobrang awkward. Kung sila ay nanatili at kumain, ito ay nagpapahiwatig na sila ay nakipagsabuatan kay Jeric. Pero kung umalis sila, mukhang kalaban nila si Petunia. Ang pagkain ay talagang hindi komportable. Sa labas ng hotel, ibinuka ni Emma ang kanyang mga braso at sumigaw. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinayaan ang simoy ng gabi na dumampi sa kanyang mukha. Ganyan ka ba talaga kasaya? Lumapit si Thomas at nagtanong. Oo. Matagal na akong hindi naging masaya. Ibinaba ni Emma ang kanyang mga kamay. Hindi mo alam na sa lahat ng mga taon na ito, si Tita Petunia at ang kanyang pamilya ay lumalaban sa amin. Sa tuwing nakakasalubong namin sila, kinukutya nila kami. Matagal ko na silang tiniis. Nagpadala ka ng iyong alak sa tamang oras ngayon. Pinahiya nito si Jeric at ikinagalit din sina Petunia at Kana. Haha. Tumalikod siya at curious na nagtanong, Oye, ang isang Grandmaster ay nagkakahalaga ng hanggang $1 million. Saan ka kumuha ng pera pambili nito? Inihanda na ni Thomas ang sagot sa tanong na ito. Kumuha siya ng raffle ticket sa bulsa at ipinasa sa kanya. Nang pumunta ako sa mall at bumili ng ilang bagay sa araw, nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa lucky draw nang umabot sa $100 ang binili ko. Maswerte akong nanalo ng grand prize. Kinuha ito ni Emma at tinignan. Hindi niya maiwasang mapangiti. So, binigyan mo lang ba si Petunia ng grand prize, isang grandmaster, bilang regalo sa kanyang kaarawan? Oo. Umiling si Emma. Sulit ito. Hindi namin nagawang uminom ng ganoon kasarap na alak. Nakuha nila ang kalamangan. Habang nag-uusap sila, nagkatinginan sila sa mata. Bahagyang namula si Emma. Ibinaba niya ang kanyang ulo at medyo nabagabag habang sinasabi niya, gusto ko pa ring humingi ng tawad sa iyo. Bakit? Hindi kita dapat pinaghinalaan. Nung sinabi ni Jeric na peke ang alak mo, naniwala talaga ako sa kanya. Tom, pasensya na. Umiti ng mahina si Thomas. Ayos lang. Hinding-hindi kita masisisi. Lalong uminit si Emma sa loob. Itinaas niya ang ulo niya at muling tumingin kay Thomas. Sumikat ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha at napakagwapo at mabait. Nakatipto si Emma at binigyan si Thomas ng isang mariing halik sa labi. Ito ang kabayaran ko sa iyo. Pagkasabi noon ni Emma ay tumalikod na siya at tumakbo palayo. Naiwang mag-isa si Thomas na tulala. Hinawakan niya ang kanyang labi gamit ang kanyang kamay. Doon siya hinalikan ni Emma. Kabanata 1742. Sa isang iglap na puno ng kaligayahan si Thomas. Gaano kaya kaganda kung habang buhay niyang isawsaw ang sarili sa ganitong pakiramdam? Tom, pumasok ka na sa kotse. Uuwi na tayo, sabi ni Felicia. Darating, inay. Malaki at bilog ang buwan ng gabing iyon. Kinaumagahan, maagang nagising si Thomas at nagmaneho papuntang Kindness Clinic. 2 araw na siyang hindi bumisita kay Clover, kaya hindi niya alam kung kumusta ito kamakailan. Sa totoo lang, hindi lang si Thomas, kundi medyo tahimik din ang Art Trading Corporation nitong nakaraang 2 araw. Walang kakaibang nangyari. Marahil ay pinatay lang nila si Daniel, kaya natakot silang kumilos na ngayon.
Kaya naman, pinili nilang maging low-key. Alam ni Thomas na ang kanilang mababang profile ay pansamantala. Hanggat hindi nila nakuha si Clover, hindi sila titigil. Isang araw, maaga o huli, ang magkakapatid na Vedastas ay darating muli at haharapin si Clover. Naglakad si Thomas sa pasukan, dumaan sa sala, at nakarating sa silid. Nakita niyang sinusuklay ni Aderi ang buhok ni Clover. Matapos maaligan ng ilang araw, mukhang malusog si Clover. Hindi bababasa, hindi siya mukhang payat at haggard gaya ng dati, at tila mas gumanda ang loob niya. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Vincent sa kwarto. Araw-araw siyang pumupunta doon kamakailan. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Clover at gusto rin niyang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa batang babae. Nandito ka rin, Thomas, sabi ni Vincent. Tumalikod si Thomas at tumingin bago siya lumakad at sinabing, Mr. Brown, nandito ka sa tamang oras. May gusto akong ibigay sa iyo. Ano ito? Pumunta tayo sa isang lugar at pag-usapan ito. Pumunta silang dalawa sa isang maliit na kwarto. Pagkatapos, inilabas ni Thomas ang wine pot na gawa sa ginto at ipinasa kay Vincent. Ano ito? Natarante si Vincent. Sa makatuwid, sinabi ni Thomas kay Vincent ang mga bagay na nangyari at lahat ng kanyang mga hula. Seryosong pinakinggan ni Vincent ang pagsusuri ni Thomas. Nakapikit siya habang may iniisip. Kung tama ang hula ni Thomas, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Southland District ngayon. Ito ay tila napakakalma sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, isang bagyo ang paparating. Kung ang mga malalaking boss sa Southland District na kontrolado ng magkakapatid na Vedastas ay hindi makakuha ng antidote at namamatay, mananatili pa rin ba silang kalmado? Sila ay malamang na maging katulad ni Daniel o sila ay magiging mas baliw. Sa oras na iyon, gagawin nila ang lahat upang mailigtas ang kanilang buhay. Ang eksaktong paghihiganti sa Art Trading Corporation ay isang banayad na hakbang. Sa pinakamasamang sitwasyon, direktang lalabanan nila ang gobyerno. Ang mga plant humans na iyon ay ang tanging panlaban sa kanila upang magpatuloy sila sa buhay. Kapag ang isa ay namamatay, ang isa ay hindi maaabala sa anumang bagay. Sinabi ni Vincent. Kung ang Art Trading Corporation ay gumagamit ng isang espesyal na lason upang kontrolin ang mga malalaking tao sa Southland District at ang mga antidote ay nasa plant humans na ito, magkakaroon ng bagyo sa Southland District. Kung ganoon ang kaso, hindi na maaaring manatili si Clover dito. Kailangan nating kunin siya at gumawa ng mas mahusay na pag-aayos. Tumango si Thomas. I have the same thought too, pero close na close sina Clover at Aderi. Hindi madaling paghiwalayin sila. Iminumungkahi ko na umalis si Aderi kasama si Clover. Oo naman. Vincent continued to say, huwag nating sayangin ang oras natin. Ako na ang mag-aayos ngayon. Biglang sinabi ni Thomas, Mr. Brown, mayroon pa akong espesyal na pag-iisip na kunin si Clover. Okay, ano yon? Kasunod yun, maingat na pinag-usapan ni Thomas ang kanyang ideya at si Vincent ay patuloy na tumango nang marinig niya ito. May katuturan. Okay, gawin mo lang ito ayon sa iyong ideya. Kailangan nating ihatid si Clover sa istasyon ng pulisya ng ligtas ngayon. Kabanata 1743. The meeting room sa Art Trading Corporation. Ngayon, bukod kina Bernard at Sylvester, naroon din ang humigit kumulang 20 chairman at general managers mula sa mga kaakibat na kumpanya. Lahat sila ay nakaupo sa paligid ng mesa ng pagpupulong na galit. Sa kanila, ang pinakakagalang-galang na tao ay si Giovanni Santiago, ang chairman ng Sunshine Finance. Ang Sunshine Finance ay isang malaking treasury house. Sa nakalipas na 10 buwan, tinulungan nila ang Art Trading Corporation na pamahalaan ang lahat ng uri ng mga pondo. At sila ay mahalagang suporta sa logistic na naging dahilan kung bakit ang Art Trading Corporation ay naging malupit sa Southland District. Kung wala ang Sunshine Finance, hindi nagawang kumilos ng mayabang ang Art Trading Corporation. Katulad ni Daniel, minamaliit ni Giovanni ang Art Trading Corporation sa simula, ngunit walang magawa siyang nahulog sa bitag nito. Kinokontrol na siya ngayon ng magkakapatid na Vedastas gamit ang kanilang espesyal na pamamaraan. Si Giovanni ay isang mahalagang miyembro na gustong iligtas ng magkakapatid na Vedastas anuman ang mangyari. Kung wala si Giovanni, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Matagal na tahimik ang silid. Si Giovanni ang unang nagsabi, huwag na lang tayong tumingin sa isa't isa. Buksan natin ang usapan at talakayin.
Dahil nangyari na ito sa puntong ito, ano pa ang maaari nating pagtakpan? Nagkatinginan ang iba. Sabi ng isa sa kanila, Bernard, I just want to ask about one thing. Pinatay mo ba si Daniel? Matalim niyang tanong. Namatay si Daniel 2 araw na ang nakakaraan at ang buong Southland District ay nagulat lalo na ang mga taong ito na nasa parehong sitwasyon ni Daniel. Nag-aalala sila na pinili ng Art Trading Corporation na patayin si Daniel upang itago ang kanilang mga sikreto. Kung kayang patayin ng Art Trading Corporation si Daniel, natural itong pumatay ng ibang tao. Para aliwin ang mga taong ito, mabilis na sinabi ni Bernard, syempre hindi ginawa ng Art Trading Corporation. Si Daniel ay isang mahalagang kasosyo sa pakikipagtulungan. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makita siyang mamatay. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko naisip na patayin si Daniel. Hindi ko iisipin ang sinuman sa silid. Si Bernard ay nakapagsabi na lamang ng kasinungalingan ng walang pag-aalinlangan. Malinaw na medyo walang modo si Bernard. Sabi ng kauna-unahang tao, magkakasakit si Daniel. Bakit siya nagkataon na namatay bago siya magkasakit? Kung sasabihin mong aksidente, hindi ako naniniwala. From the side, Sylvester said, nilinaw na ito ni Bernard. Wala tayong kinalaman sa pagkamatay ni Daniel. Kung wala kang tiwala sa amin, wala rin kaming magagawa. Anong ibig mong sabihin, Sylvester Vedestos? Tinusubukan mo bang kumilos ng walang kahihiyan? Wow, kung gusto mong mag-isip ng ganyan, hindi kita mapipigilan. Tense ang atmosphere sa kwarto. Magkaharap magkabilang panig at magsisimula ang isang digmaan anumang oras. Sa sandaling iyon, sinabi ni Giovanni, okay, stop fighting. Actually, wala akong pakialam kung paano namatay si Daniel. Kung talagang namatay siya sa aksidente, ayos lang. Napatay man siya ng Art Trading Corporation, wala rin akong pakialam. Alam kong pinuntahan ni Daniel si Thomas. Ano ang ipinakita nito nang pumunta siya sa ating kaaway sa gayong kritikal na oras? Nararapat siyang patayin. Napatingin ang lahat kay Giovanni na may pagtataka. Si Bernard ay hindi namamalaya na sumilip din. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng matandang ito. Pagkatapos, patuloy na sinabi ni Giovanni, Elsang bagay ang pinapahalagahan ko. Makukuha mo ba ang antidote bago ako magkasakit? Kung makukuha mo, maayos pa rin ang lahat. Kung hindi mo kaya, malamig na tinitigan ni Giovanni si Bernard. Kung hindi mo makuha ang antidote, ibig sabihin ay mamamatay ako. I'm sorry, hindi ako mamamatay ng walang kabuluhan. Bago ako mamatay, tiyak nakakalagkarin ko ang ilan sa inyo para maging scapegoat ko at sisiguraduhin na sabay tayong mamamatay. Kabanata 1744. Ito ay isang anyo ng pananakot pati na rin ang paninindigan. Sa katunayan, ang lahat ay may parehong ideya. Walang pakialam kung si Daniel ay pinatay ng Art Trading Corporation. Ang inaalala nila ay kung makukuha nila ang antidote. Naunawaan ni Bernard ang intensyon ni Giovanni, kaya sinabi niya, Mr. Santiago, huwag kang mag-alala. Mayroon akong 2 string para sa aking busog. Sa panig ng Southland District. Kukunin ko ang mga produkto mula sa Kindness Clinic habang gagawin ng aking ama, si Lord Vedestos, ang lahat ng kanyang makakaya upang bumuo ng susunod na batch ng mga gamot. Parehong isasagawa ng sabay-sabay, kaya siguradong ligtas ka. Umisi si Giovanni. Ginoong Vedestos, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na mayroon lamang akong 7 araw bago ako magkasakit at iyon ay kung hindi ko ay dadagdag ngayon sa halo. Kung hindi mo maibabalik ang mga kalakal sa loob ng 7 araw o kung hindi ito mabuo ni Lord Vedestos, pasensya na, aalisin ko ang Art Trading Corporation kapag namatay din ako. Seryoso ako. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, sinipa ang upuan, at humakbang palayo. Wala na ang boss, kaya wala nang dahilan ng iba para manatili pa rito. Sumunod silang lahat sa kanya. Sa malawak na conference room, si Bernard at Sylvester na lang ang natira. Napakamot si Sylvester sa kanyang ilong at nalilitong sinabi, ano ang iniisip ng mga taong ito? Ang kanilang buhay ay nasa ating mga kamay, at ang tanging panlunas ay atin, how dare they sumigaw sa atin ng ganyan? Umiti ng mapait si Bernard. Ito ay dahil inagaw ni Vincent ang lahat ng antidotes. Nawala na sila ng pag-asa na mabuhay, kaya wala na silang pakialam sa anumang bagay dahil wala na silang mawawala. Kung magpapatuloy ito, ang puwersa na sa wakas ay itinatag ng magkapatid sa Southland District ay babagsak sa isang iglap.
Hindi ito dapat mangyari. Sa oras na ito, lumapit ang sekretarya na may dalang laptop at sinabing, Mr. Vedestas, gusto ni Lord Vedestas na makipag-video call sa iyo. Panginoon Vedestas, tatay. Tinapos niya kaagad ang meeting at pinalis ang mga tao sa conference room. Nagmamadaling tinanong ni Bernard ang sekretarya na ilagay ang laptop sa mesa. Pagkatapos, hinimas niya ang kanyang damit at hinayla si Sylvester paupo sa tabi niya. Tinagot niya ang video call at kumonekta kay Lord Vedestas. Matapos may ugnay ang tawag, hindi lumitaw ang mukha ni Lord Vedestas. Sa halip ay lumitaw ang mukha ng isang babae. Ang babaeng ito ang pinakakinaiinisan ni na Bernard at Sylvester. Siya ay nakababatang kapatid na babae ni Bernard at nakatatandang kapatid na babae ni Sylvester, si Fiore Vedestas. Nang makita ng magkapatid ang babaeng ito ay halos mapatalon sila sa kanilang mga upuan dahil sa galit. Si Sylvester ay maikli at agad na sumigaw, hindi ba gusto ni Lord Vedestas na makita kami? Bakit ang isang bruhang katulad mo ay lumalabas sa harap ng kamera? Sabi ni Fiora habang humihit-hit ng tabako, sa tingin mo ba gusto ko talagang makita kayong dalawang walang kwenta? Dahil galit na galit si Lord Vedestas kaya wala siya sa mood makipag-usap sa inyong dalawa, kaya hiniling niya sa akin na magpasa ng mensahe sa inyo. Pinigil ni Bernard ang kanyang galit at nagtanong, anong mensahe ang nais ni Lord Vedestas na ipasa mo? Hinihit-hit ni Fiora ang tabako at nagbuga ng usok. Sinabi ni Lord Vedestas na ang iyong kahilingan na muling icon figure ang antidote ay hindi maaaring gawin sa kasalukuyan. Tatagal ng kalahating buwan sa pinakamaaga. Kalahating buwan. Masyadong mahaba iyon. Sa mga oras na iyon, nakatalikod na sana si Giovanni sa kanila. Sabi ni Bernard, hindi ba pwedeng kunin mo na lang ang bahagi ng panlunas sa Celandine City at ibigay ito sa amin para makayanan ang emergency? Umiti si Fiora. Baliw ka ba? Kung bibigyan ka namin ng panlunas sa Celandine City upang matulungan kang makayanan ang emergency, paano naman ang mga nasa Celandine City na nangangailangan nito? Ang Celandine City ay ang base ng Art Trading Corporation, kaya hindi natin maaaring hayaang may mangyari. Tungkol naman sa Southland District, kayo ang naging sanhi ng problema, kaya dapat ay humanap kayo ng paraan para malutas ito ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, in-end ni Fiora ang video call. Bahagyang nagtaas ng ulo si Bernard. Puno ng galit at hinanakit ang mga mata niya. Aabutin ng kalahating buwan sa pinakamaagang pagbuo ng isang bagong panlunas at ayaw ni Lord Vedestas na kunin ang panlunas sa lungsod ng Celandine upang makayanan ang emerhensya. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang Southland District ay nasa panganib. Kabanata 1745. Sa sobrang galit ni Bernard ay muntik na niyang basagin ang laptop sa mesa sa isang suntok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi komportable nang maisip niya ang mayabang na hitsura ni Fiora. Inisip niya noong una na maaari siyang magpakitang gila sa harap ni Fiora pagkatapos na sakupin ang Southland District. Sino ang nakakaalam na haantong sa ganito? Sar nito sa kanya. Right then, the secretary said, Mr. Vedestas, mayroon akong isang napakahalagang bagay na iuulat sa iyo. Sabihin mo. Actually, may nangyari sa Kindness Clinic. Ayon sa balita mula sa informer, nagpadala ang mga pulis ng maraming sasakyan ng pulis para palibutan ang Kindness Clinic. Parang gusto nilang ilayo doon si Clover. Ano? Agad na tumayo si Bernard. Ito ay talagang isang malaking bagay. Kung talagang ibinalik ni Vincent si Clover sa himpilan ng pulisya, nangangahulugan ito na nawala sa kanila ang huling plant human. Maging ang kanilang huling pag-asa ay mawawala. Hindi ito dapat mangyari. Dapat nilang bawiin si Clover sa pamamagitan ng puwersa. Sabi ni Sylvester, Bernard, agawin natin siya. Kung gagawa tayo ng aksyon sa panahon ng proseso ng paghahatid, ang mga pagkakataon na magtagumpay ay medyo mataas. Kung maghihintay tayo hanggang sa ipadala nila siya sa istasyon ng pulisya, wala talagang pag-asa na agawin siya. Siyempre, naintindihan ito ni Bernard. Pero, hindi siya nagmamadaling gawin ito at sinabing, dali, ipakita mo sa akin ang live broadcast ng eksena. Sige. Agad na nakipag-ugnayan ang kalihim sa informer at binuksan ang live broadcast scene pagkatapos noon. Makikitang maraming sasakyan ng pulis ang nakaharang sa kalsada. Hindi man lang makadaan ang mga ordinaryong sasakyan kaya lumihis silang lahat. Maging ang mga pedestrian ay kailangang lumihis din. Talagang gumawa ng eksena si Vincent sa pagkakataong ito.
Makalipas ang halos 10 minuto, may tumulong sa isang maliit na batang babae na kamukha ni Clover sa loob ng kotse. Ang dahilan para sabihin ng batang babae na ito ay kamukha ni Clover ay dahil suot niya ang eksaktong kapareho ng damit ni Clover, ngunit ang kanyang mukha ay nakaharang. Pagkasakay sa kotse, sinamahan siya ng ilang sasakyan ng pulis at nagmaneho sila papunta sa istasyon ng pulis. Sabi ni Sylvester, "Bernard, kailangan na nating kumilos ngayon." Bahagyang ipinikit ni Bernard ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, may mali." "Anong mali?" "Napaka-importante ng pag-escort kay Clover pabalik. Gagawin kaya ni na Vincent at Thomas ang ganoong eksena?" Tinadya nilang hinaranggan ang kanyang mukha at naglakad sa maraming tao para sumakay sa kotse sa harap ng lahat. "Masyadong kainahinala. Bernard, anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin, ito ang plano ni Thomas na magtakda ng isang decoy para kay Clover." "Ha?" Bernard continued to say, "Let's wait patiently for a while. Naniniwala ako na ang totong Clover ay lilito sa lalong madaling panahon." 5 minuto pa ang lumipas matapos umalis ang sasakyan sa harap. Totoong nangyari ang hula ni Bernard. Pinalibutan ng ilang matipunong pulis ang isang payat na pulis sa gitna. Sumakay ang lahat sa isang hindi kapansin-pansing sasakyan ng pulis at umalis sa pinangyarihan. Imbes na main road, mas pinili nilang tahakin ang maliit na kalsada papuntang police station. Umiti si Bernard. "Sylvester, hindi mo ba iniisip na ang maliit na pulis ay isang paumanhin na pagtatangka na itago ang isang batang babae?" Tumanggaw si Sylvester. "Napansin ko. Hindi ko talaga inaasahan na gagawin talaga ito ni na Thomas, Vincent, at ng iba pa. Itinakda nila ang buong eksenang iyon ngayon lang para malito tayo." Pagkatapos nito, si Clover ay palihim na pinapante sa sasakyan ng pulisya at iniwan gamit ang maliit na kalsada. Kung haharangin natin ang sasakyan sa unahan, hindi lang natin kailangang harapin ang mga pulis ng direkta, ngunit mauuwi rin tayo sa pag-agaw ng isang impostor. Tuso talaga ang mga taong ito. Nakangiting sabi ni Bernard. Ano ang silbi ng pagiging tuso? Sa utak ng mga taong ito, anong magagandang ideya ang maaari nilang maisip? Nakita ko ang trick na ito para itapon ng mga tao. Sylvester, ayusin agad ang lakas tao at harangin ang sasakyan ng pulis sa likod. Kailangan nating mabawi si Clover. Naiintindihan. Kabanata 1746. Agad na lumabas si Sylvester sa conference room at nag-organisa ng mga tauhan para harapin ang susunod na usapin. Matatag na nakaupo si Bernard sa base at naghintay ng magandang balita mula sa kanya. Hindi masyadong maliwanag ang kalangitan dahil madilim ang kalangitan ngayon. Tila hindi masyadong masaya ang Diyos at uulan anumang oras. Isang napaka hindi halatang sasakyan ng pulis ang nagmamaneho sa mga kalsada sa kanayunan. Iniwan nito ang pangunahing kalsada at patuloy na ginagamit ang maliit na kalsada. Hindi lang iyon, hindi rin umikot ang sirena na para bang natatakot silang matuklasan ng iba. Nagmadali silang pumunta sa istasyon ng pulisya ng maingat hanggat maaari. Kapag nakarating na sila sa istasyon ng pulis, matatapos na ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi ito natuloy ayon sa plano. Nang nasa kalagitnaan na ang sasakyan ng pulis, huminto sa gitna ng kalsada ang isang kariton ng toro na nag-aararo sa mga bukirin at hinaranggan nito ang sasakyan ng pulis. Hindi sila makamove forward. Ang magkabilang panig ay lupang sakahan at hinaranggan ng kariton ng toro ang tanging daanan. Paano sila magpapatuloy? Tumingin sila sa likuran, ngunit hindi makatutuhanang tumalikod at tumahak sa ibang landas. Ang pinakamainam na paraan ay ang ilayo ang kariton ng toro. Bumaba tayo at tingnan natin. Inihinto ng driver ang sasakyan. Pinuksan ng isang pulis ang pinto at lumabas habang nakatingin sa magkabilang gilid. Hinahanap niya ang mga magsasaka na nagbubungkal ng lupa. Inaasahan niyang mailalayo ang kariton ng toro at gumawa ng paraan para makadaan ang sasakyan. Gayunpaman, wala siyang nakitang magsasaka. Nang siya ay nalilito, ang isang bilang ng mga lalaking nakasuot ng itim na nakasuot ng maskara ay biglang sumulpat mula sa bukirin sa magkabilang panig. Mabilis silang kumilos at hinampas ng kahoy ang likod ng ulo ng pulis. Nawala ng malay ang pulis. Tumugod sila sa sasakyan ng pulis. Sa sandaling ito, huli na para sa driver na isara ang pinto at imaneho ang kotse. Mabilis na kumilos ang mga lalaking nakaitim. Pinasag nila ang bintana ng sasakyan at kinaladkad ang driver palabas ng bintana.
Hindi siya makagalaw matapos siyang bugbugin ng ilang beses. Pagkatapos, binuksan nila ang pinto ng kotse at pinasok sa sako ang batang babae na nakadamit bilang isang pulis. Inakbayan siya ng 2 tao na tumakbo palayo. Ang buong proseso ay tumagal ng mas mababa sa 3 minuto at ito ay napakamapagpasyahan at mabilis. Sa kotse, isang dagwang pulis ang tumawag kay Vincent. "Hello, Mr. Brown, may nangyari. Tinakaw ang mga gamit." Pagkatapos magsalita, bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Sa oras na ito, nakaupo si Bernard sa conference room at naghihintay ng balita. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng larawan mula kay Sylvester. May isang maliit na batang babae na isinilid sa isang sako sa larawan. Umiti si Bernard. "Nagawa natin." Walang ibang kakayahan si Sylvester pero magaling talaga siyang magnakaw ng isang bagay. "Thomas at Vincent, talo kayong dalawa sa akin this time. Humph, masyado pa kayong bata para makipag-away sa akin." Matapos ang matiyagang paghihintay ng kalahating oras, bumukas ang pinto ng conference room at ilang lalaking nakaitim ang pumasok habang may bitbit na sako. Inihagis nila ang sako sa lupa at maririnig mula rito ang iyak ng isang batang babae. Pumasok si Sylvester pagkatapos noon. "Bernard, kamusta?" Nag-thumbs up si Bernard. "Magaling. Buksan mo ang sako at ipakita mo sa akin." "Sige." Pagkatapos ay binuksan ni Sylvester ang sako at ibinunyag ang ulo ng batang babae sa loob. Gayunpaman, halos himatayan si Bernard sa lugar nang tumambad ang kanyang ulo. Ang batang babae na ito ay hindi si Clover. Kabanata 1747. Halos mamatay si Bernard sa galit. Itinuro niya ang batang babae at sumigaw, hindi ito si Clover. "Sylvester, anong ginawa mo?" Natarante rin si Sylvester. Malinaw niyang sinunod ang utos ni Bernard. Paano siya nagkamali? "Aagawin ko lang sa kotse ang batang babae." "Tingnan mo, Bernard. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng pulis para mag-disguise. Hindi ako nagkamali." Totoong hindi nagkamali si Sylvester. Ang nagkamali ay, huminga ng malalim si Bernard at sinabing, "Nako, naloko tayo'y." Akala ko sinusubukan ni Thomas na palitan si Clover pero nakikipaglaro talaga siya sa amin ng reverse psychology. Tinadya niyang pinaalis si Clover ng may kagalakan at pagkatapos ay pinapunta ang decoy sa maliit na kalsada. Natural na akala natin na ang huli ay ang totoo at pinakawalan si Clover na pinaalis kanina. Hinayaan natin silang ipadala siya sa himpilan ng pulisya sa ligtas at maayos na paraan. Masyado siyang tuso. Naglalaro siya ng psychological warfare hanggang sa puntong ito. "Thomas, halimaw ka ba?" Hindi madalas na nakalaban ni Bernard si Donald kaya talagang minamaliit niya ang lakas ni Thomas. Kung ang mga taong iyon sa Central City, hindi sila kailanman nalinlang ni Thomas ng ganoon kadali. Masyado pa siyang knave. At saka, hindi lang ganoon kasimple. Habang galit sina Bernard at Sylvester, tumakbo ang sekretarya at sinabing, "Nako, Mr. Vedestas, isang malaking grupo ng pulis ang sumugod at hindi namin sila napigilan." Nagmamadaling pumasok ang mga pulis. Ano ang gusto nila? Personal na sinabi ng pulis kay Bernard ang sagot. Isang malaking grupo ng mga pulis ang sumugod at pinamunuan sila ng isang squadron leader ng Vice Squad. Tinandilatan niya sina Bernard at Sylvester at sumigaw, "Ang mga kasamahan nating pulis ay sinalakay habang humahawak sila ng kaso." Maraming pulis ang nasugatan at isang policewoman ang kinidnap. "Ginoong Vedestas, pakipaliwanag." Si Bernard ay orihinal na gustong gumawa ng quibble. Gayunpaman, tiningnan niya ang babaeng pulis na isinilid sa sako at dinala pabalik sa conference room. Paano niya ipapaliwanag? Masyadong mabilis kumilos ang mga pulis. Paano nila malalaman ng may katiyakan kung saan kinidnap ang babaeng pulis? Malamang may nakatago na tracking device sa katawan ng policewoman. Sa sandaling dinala ang policewoman sa conference room, nagpadala na ng ping ang device. Direktang dinala ng pinuno ng squadron ang mga nasasakupan at nahuli siya. This time, naloko si Bernard. Hindi lamang pinalis ni Thomas si Clover sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit maaga rin niyang nailagay sa gulo si Bernard. Nais nilang kunin si Clover, ngunit ito pala ay isang policewoman. Tinalakay at kinidnap nila ang mga pulis. Isa itong malaking krimen. Ang gulo na pinasok ni Thomas kay Bernard ay talagang magulo. Ang mga kamay ni Bernard ay nagsimula ng manginig. Sa pagkakataong ito, talo na siya.
Inakay siya ni Thomas sa pamamagitan ng ilong at wala man lang siyang kakayahang lumaban. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung gaano kalakas si Thomas. Ako. Hindi talaga alam ni Bernard ang sasabihin. Agad namang tumayo si Sylvester. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Ham, ako ang nanakit at kumidnap sa mga pulis. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay mga subordinate ko rin, kaya pananagutan ko. Gusto mong manghuli ng mga tao, tama ba? Sige, ilayo mo na ako." Pumunat ang noo ng pinuno ng squadron at nagtanong, "Ginawa mo ito ng mag-isa? Ano ang layunin?" "Ayaw ko sa mga pulis," masungit na sabi ni Sylvester. "Buong araw kayong laban sa akin. Kapag nakikita kita, nasusuka ako at gusto kitang bugbugin hanggang mamatay." Anong mali? Nakikita ng lahat na sadyang pinawalang sala ni Sylvester si Bernard at inaako ang lahat ng mga paratang para sa kanyang sarili. Ang pagsasakripisyo sa sarili upang iligtas si Bernard ay isang napakatalino at sakripisyong paraan. Kung mahuli si Bernard, matatapos na ang operasyon ng Art Trading Corporation sa Southland District. Kung nahuli si Sylvester, katanggap-tanggap pa ang pagkatalo. Higit pa rito, bagamat sinalakay at kinidnap nila ang mga pulis sa pagkakataong ito, hindi sila nagdulot ng anumang pagkamatay. Sa karamihan, si Sylvester ay makukulong ng ilang taon na lubos na katanggap-tanggap sa kanya. Hindi yun gusto ng pinuno ng squadron. Siyempre, gusto niyang hulihin si Bernard, pero sa sitwasyon ngayon, hindi niya magawa. Batay sa kasalukuyang ebidensya, totoo na ginawa ni Sylvester ang lahat at wala itong kinalaman kay Bernard. Si Bernard ang utak sa likod ng kurtina. Ano ang ebidensya? Walang ebidensya. Kung ganoon, hindi talaga nila maalis si Bernard. Nalutas na ni Sylvester ang problemang pinasok ni Thomas kay Bernard at nakatakas si Bernard mula rito dahil sa tulong ni Sylvester. Huminga ng malalim ang pinuno ng squadron at ikinaway ang kanyang kamay. Aarestuhin si Sylvester at iba pang nauugnay na tao. Oo. Agad namang kumilos ang mga pulis. Dinala nila si Sylvester at lahat ng lalaking nakaitim at iniligtas ang babaeng pulis. Isang malaking grupo ng mga tao ang umalis sa Art Trading Corporation na nakataas ang kanilang mga ulo. Bagamat hindi nahuli si Bernard, inaresto man lang nila si Sylvester at sabay na natanggal ang mga kampa ni Bernard. Ang resulta sa pagkakataong ito ay hindi isang kabiguan. Sa conference room, naiwan mag-isa si Bernard. Panay ang tingin niya sa bakanting conference room. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Sa pagkakataong ito, hindi na niya talaga napigilan ang kanyang emosyon at naghagis ng tantrum sa silid. Kabanata 1748. Mga notebook, basurahan, materyal na libro, panulat, tasa ng tsaa, at upuan. Lahat ng pwedeng sipin o basagin ay sinira niya, isa-isa. Iniangat ni Bernard ang ulo at sumigaw dahil sa galit. Taktong nagring ang telepono. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan. Naihagis na ang telepono sa sahig at naapakan pa niya ito. Nabasag ang screen. Ang caller ID ay Vicious Woman. Si Fiora ang tumatawag. Pinigil ni Bernard ang galit at kinuha ang telepono sa sahig. Mahirap na sinagot niya ito at walang sinabi. Ang malupit na boses ni Fiora ay nanggaling sa kabilang dulo. "Bakit hindi ka nagsasalita? Alam mo naman na nakakahiyang magsalita, di ba?" Nanatiling tahimik si Bernard. Tumigil sandali si Fiora at nagpatuloy sa pagsasabing, "Pinaglalaroan ka ng isang small-time character na nagbitiw na sa opisyal na posisyon. Bernard, bagsak ka talaga. Ngayong naaresto na si Sylvester, mahirap na siyang ilabas sa ugali at ugali ni Vincent. Wala kang antidote, kaya hindi na mananatili sa ilalim ng iyong kontrol ang iyong mga kababata. Bumalik. Si Lord Vadestas ay labis na nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan. Mahihirapan siyang tanggapin kung maaresto ka rin tulad ni Sylvester. Bumalik. Sa Celandine City. Totoo na kung babalik siya sa Celandine City, magagawa niya ang anumang gusto niya dahil teritoryo ito ng Art Trading Corporation. Maaari nilang lokohin ang publiko at walang sino man ang makakaharap sa kanila. Pero paano tatanggapin iyon ni Bernard? Pumunta siya sa Southland District upang patunayan na ang kanyang lakas ay hindi mas masahol kaysa kay Fiora. Pagkatapos ng 10 buwan ng pagsusumikap, malapit na niyang tapusin ang pag-iisa, ngunit mula nang bumalik si Thomas, palagi na siyang nagkakaproblema.
Matapos buhayin ni Thomas si Vincent sa partikular, lumikha siya ng mga hadlang sa kanyang landas sa hegemonya, na lubhang nakakainis. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Bernard, hindi na ako makakabalik ngayon. Bakit? Ito ay tungkol sa dignidad ng isang tao. Dignidad. Tumawa si Fiora. Ikaw ay halos isang walang bahay na aso. Anong uri ng dignidad mayroon ka? Pinakamahalaga para sa mga tao na malaman ang kanilang mga limitasyon. Bumalik. Hindi ito ang aking utos, ngunit kay Lord Vedastos. Naintindihan mo ba? Hindi kailanman sinuwi ni Bernard si Lord Vedastos. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Nagalit si Bernard nang maisip niya kung paano naalis si Sylvester ngayon lang. Sa ngayon, galit na galit siya. Tinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at sinabi sa mahinang boses, uulitin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ako makakabalik ngayon. Kailangan kong harapin ang mga bagay dito bago ako makabalik. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya ang telepono. Pip, hinagis niya ang phone sa sahig nang hindi man lang tumitingin. Si Sylvester ay kinuha at ang panlunas ay wala na. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kaguluhan sa Southland District ay tiyak na mauuna sa schedule at ang Art Trading Corporation ay tiyak na babagsak. Walang paraan para mailigtas ito. Gayunpaman, hindi maaaring umalis si Bernard. Gusto niyang bayaran ni Thomas ng mabigat na presyo. Gustuhin man niyang umalis ay aalis siya kasama si Sylvester pagkatapos maalis sina Thomas at Vincent. Thomas, sa tingin mo ba napakalakas mo? Okay, matalino ka, kaya hindi ako mananalo laban sa iyo gamit ang mga trick. Makapangyarihan ka. Gayunpaman, kasing kapangyarihan mo ba ang iyong asawa at anak? Thomas, babayaran kita. Ibinagsak mo ang Art Trading Corporation na pinaghirapan kong tumakbo, inaresto ang kapatid ko at niyurakan ang aking dignidad. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Nag-aapoy sa galit ang puso ni Bernard. Nakabuo siya ng sunod-sunod na masamang plano at nanumpa na maghihiganti kay Thomas. Ito ang gusto niyang matupad matapos manatili rito. Kasabay nito, ang istasyon ng pulisya. Si Vincent at Thomas ay nakaupo sa opisina. May hawak silang tasa ng tsaa at ngumiti. Nag-thumbs up si Vincent at sinabing, Mr. Mayo, ang iyong karunungan ay higit sa karaniwan. Nagawa mong ipuslit si Clover gamit ang iyong panlilinlang at lokohin sina Bernard at Sylvester. Ngayon, ligtas na naipadala si Clover sa himpilan ng pulisya at inaresto si Sylvester. Nakapatay talaga kami ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tayang at hindi rin naaresto si Bernard. Si Sylvester ang sisihin sa kanya. Medyo loyal siya. Walang perpekto. Napakahusay na magkaroon ng mga kasalukuyang resulta. Mabilis na nabawi ni Thomas ang kanyang kalmado at mahinahong sinabi, malayo pa ang oras para magdiwang. Ayon sa impormasyon na mayroon kami, si Bernard ay walang antidote kaya ang mga taong aasa sa ilalim niya ay tiyak na magre-rebelde. Sa panahong ito, natatakot ako na magkakaroon ng madugong bagyo sa Southland District. Hindi nakakagulat kung may mangyari sa oras na iyon. Kung kami ay tagalabas, maaari naming baliwalain ang lahat at panoorin ang palabas. Pero Mr. Brown, hindi kami mga tagalabas. Kung hahayaan natin ang mga taong iyon na gawin ang anumang gusto nila, ang ekonomiya ng Southland District ay ganap na babagsak. Hindi mo dapat gustong makita ito. Tumango si Vincent. Oo, kaya hindi lang namin kailangang harapin si Bernard pero kailangan din namin gumawa ng paraan para makontrol ang sitwasyon. Kahit na ito ay isang madugong bagyo, dapat itong sugpuin, at ang bagyong ito ay hindi dapat pahintulutang sirain ang buong Southland District. Gayunpaman, ito ay napakahirap. At saka, si Bernard ay hindi isang taong madaling mahuli. Ang larangang ito sa Southland District ay magsisimula na sa mapagpasyang labanan. Kabanata 1749. Sa kalagitnaan ng gabi, isang payat na matandang babae ang pumasok sa pinto ng Art Trading Corporation. Ang gayong hindi kapansin-pansin na, maliit na karakter, ay magiging isang pangunahing figure sa pagbabago ng buong sitwasyon. Napalunok ang matandang babae. Hindi pa siya nakakita ng ganito kaganda at nakaistilong interior ng isang kumpanya sa kanyang buhay, kaya tumingin siya sa paligid. Dinala siya ng sekretarya sa reception room at maingat siyang umupo. Pakiinom ng tsaa. O salamat, salamat. Umigop ang matandang babae sa tasa ng tsaa sa mesa. Sa totoo lang, hindi ito kasing sarap ng tsaa sa bahay.
Gayunpaman, alam ng matandang babae na ang tsaa ay dapat na mahal. Kaya, kahit na hindi niya nagustuhan, uminom siya ng ilang tasa ng sabay-sabay, at ang katabi niyang sekretarya ay malapit ng humagalpak sa tawa. Matapos maghintay ng mahabang panahon, pumasok si Bernard. Nako, Mr. Vedestas. Agad na tumayo ang matandang babae. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, at siya ay labis na kinakabahan. Hindi niya akalain na makakakita siya ng ganitong bigwig na napapanood lang sa TV, sa eksena ngayon. Nanlamig ang mukha ni Bernard. Galit pa rin siya sa nangyari noong maghapon. Umupo. Sige. Nakaupo ng maayos ang matandang babae, nakaluhod ang mga kamay. Pidgel na pidgel siya. Umupo si Bernard sa tapat niya. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at tinignan ng matandang babae ng may panghahamak. Sabi niya, ikaw ba si Lola Wolf? Nahihiyang ngumisi ang matandang babae at sinabing, nako, kalokohan lang ito. Ano ang Lola Wolf? Ako ay isang maayos at disenteng tao. Si Bernard ay mukhang naiinip at sinabi sa malakas na boses, kung hindi ka si Lola Wolf, lumabas ka. Hindi alam ng matandang babae ang sasabihin. Tinulyapan ni Bernard ang sekretarya at agad namang naintindihan ng sekretarya. Kumuha ng tseke ang sekretarya at inilagay sa mesa. Ang tseke ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Kung ikaw ay si Lola Wolf, kakausapin kita tungkol sa negosyong ito na $1,000,000. Nagulat ang matandang babae. Wala siyang maayos na trabaho at namuhay siya ng napakahirap. Kung mayroon siyang $1,000,000, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera hanggang sa siya ay mamatay. Kaya, oo, ako si Lola Wolf. Masayang inamin ng matandang babae. Tumango si Bernard. Sa Southland District, palaging may alamat ng Granny Wolf. Ito ay isang napaka nakakatakot na babae. Wala umanong makatakas sa mga batang tinutukan niya. Taon-taon, dinukot at ibebenta ni Lola Wolf ang mga bata at ni minsan ay hindi siya nabigo. Ang mga batang inalis niya ay talagang imposibleng matagpuan pa. Sa madaling salita, si Granny Wolf ay isang bihasang human trafficker na dalubhasa sa pagdukot at pagbebenta ng mga bata. Inakala ng lahat na si Lola Wolf ay isang babaeng mukhang mabisyo at taksil. Sa katunayan, sino ang mag-aakala na si Lola Wolf ay magiging isang hindi mahalata na matandang babae? Kaya, hindi dapat husgahan ng mga tao ang isang libro sa pabalat nito. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, hindi na ito itinago ni Bernard. May kinuha siyang litrato sa bulsa at inilagay sa mesa. Isang bagay ang gusto kong gawin mo para sa akin. Dalhin mo ang batang ito sa akin. Pinulot ni Lola Wolf ang litrato at muli itong tiningnan. Ito ay isang bata na namamalagi pa at siya ay mukhang higit sa 1 buwang gulang. Para sa gayong musmos na bata, medyo mahirap na dukutin siya. Ito ay dahil maingat na inaalagaan ng mga magulang ang mga bata sa edad na ito, hindi tulad ng mga batang 5 o 6 na taong gulang na iyon. Maaari silang palabasin upang maglaro kaya madali silang kidnapin sa pamamagitan ng kaunting panlilinlang. Ito ay, mahirap. Hindi kita hahanapin kung hindi mahirap. Hinawakan ni Bernard ang tseke. Bibigyan kita ng 2 araw. Sa iyo na ang pera pagkatapos mong dalhin sa akin ang bata. Kung mabaygo ka, kakanselahin namin ang kooperasyong ito. Pera daw ang usapan. Para sa pera, handa si Lola Wolf na ipagsapalaran ang lahat. Patuloy siyang nagtanong, bigyan mo ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa bata. Kaninong anak ito? Kung saan siya nakatira, at iba pa. Sabi ni Bernard, ang batang ito ay tinatawag na Abigail Mayo, at siya ay anak ni Thomas Mayo. Kadalasan ay nasa bahay siya, ngunit kung minsan ay inilalabas siya. Aayusin ko ang isang tao na susubaybay sa kanya, at maaari mong piliin ang oras ng pagdukot. Tumango si Lola Wolf. Dahil ang impormasyon ay napakalinaw, mas madali itong kumilos. Mr. Vedestas, hintayin ang aking magandang balita. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Lola Wolf ang larawan sa mesa at dahan-dahang lumabas ng reception room. Tumingin si Bernard sa likod ng matandang babae at nag-aalalang tinanong ang sekretarya, sigurado ka bang kaya ng isang matandang tao na nakawin ang anak ni Thomas sa kanyang mga kamay? Ngumiti ang sekretarya. Ginoong Vedestas, hindi natin mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sa pagkakaalam ko, hindi nabibigo si Lola Wolf. Bukod dito, napakaraming bagay na dapat harapin ni Thomas kaya hindi niya kayang alagaan ang bata.
Naniniwala ako na sa kakayahan ni Lola Wolf, napakadali pa ring mang-kidnap ng bata. Pagkatapos ng isang post, sinabi ng sekretarya, ngunit Ginoong Vedastos, ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi na lang natin patayin ang bata. Iyon ay magiging mas madali. Kailangan lang nating maghanap ng puwang at magagawa natin ito ng sabay-sabay. Itinaway ni Bernard ang kanyang kamay. Ang paggawa niyan ay magiging miserable lamang si Thomas. Gusto kong ibalik ang batang ito at gawin ang ilang proseso sa kanya upang si Thomas ay mabuhay sa sakit sa buong buhay niya. Nitong mga nakaraang araw, wala si Thomas sa bahay. Naging abala siya sa istasyon ng pulisya at sa Kindness Clinic upang maghanda para sa posibleng kaguluhan sa Southland District. Sa bahay, ang kanyang asawang si Emma, ang kanyang biyenan, at biyenan ay magkasamang nag-aalaga sa anak na babae. Pinigyan nila ang bata ng pinakamaselang pangangalaga. Sila ay maislan sa bawat aspeto, at sila ay nagsalitan sa pagbabantay sa kanya 20 oras sa isang araw. Kung napagod ang pamilya, kukuha sila ng babysitter na magbabantay sa kanya. Anyway, dapat may nanunood sa lahat ng oras at imposible para sa isang bata na hindi mabantayan anumang minuto. Sa araw na ito, hinawakan ni Emma ang kanyang anak at sumakay sa kotse ni Johnson patungo sa silid-aralan ng musika para sa isang aralin. Ito ang maagang edukasyon na inirehistro ni Emma para sa bata. Ito ay upang hayaan ng bata na kapanganakan pa lamang na isawsaw sa kapaligiran ng musika araw-araw at linangin ang talento ng bata sa musika. Kabanata 1750. Inaasahan ni Emma na magising ng bata ang ilang artistikong talento para sa musika at pagpipinta. Nakarating na tayo sa music garden, sabi ni Johnson. Pinuksan ng dalawa ang pinto at sunod-sunod na lumabas ng sasakyan at pumasok sila sa music classroom. Naka-cross-leg si Emma kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, inilagay niya ang bata sa kanyang condogan. Si Johnson ay nakaupo sa labas ng silid-aralan at nag-swipe ng kanyang telepono, nakakaramdam ng pagkabagot. Ayon sa nakaraang sitwasyon, ngayon ay isa na namang ordinaryong hapon. Ini-swipe ni Johnson ang kanyang telepono habang sinamahan ni Emma ang bata upang makinig sa musika ng maagang edukasyon sa buong hapon. Habang tumatagal, sunod-sunod na pumasok ang mga tao sa classroom. Hinawakan nilang lahat ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig tulad ni Emma. Sa kanila, isang matandang babae ang umupo sa tabi ni Emma at hinawakan ang isang napaka-cute na batang babae na tila wala pang 2 buwang gulang sa kanyang mga bisig. Natigilan si Emma saglit. Ang matandang babae na ito ay dapat na nasa edad na 60. May mga anak pa kaya siya sa ganitong edad. Pagkatapos, naisip niya na ang matandang babae marahil ang lola ng bata. Hindi niya maiwasang matawa sa kawalang isip na ideya niya ngayon. Nang makita ang ngiti ni Emma, tumawa rin ang matandang babae at sinabing, "Ang cute talaga ng anak mo." "Salamat. Ang cute din ng anak mo." Napakamasunurin niya, at hindi siya nag-iingay. "Say, pumasok na ang mga magulang niya sa trabaho. Kailangan kong dalhin ang bata dito araw-araw upang makinig ng musika na hindi ko maintindihan sa kanya. Pinag-aalala nila ako." Umiti si Emma at sinabing, isa ring uri ng kaligayahan ang pag-aalaga ng mga bata. Kinawayan ng matandang babae ang kanyang kamay. "Wala akong pakialam kung maging masaya o hindi. Gusto ko lang pag-aanan ang pasanin ng mga anak ko." Habang nag-uusap, pumasok ang guro ng musika sa silid-aralan. "Mga magulang, alagaan po ninyo ang inyong mga anak. Ngayon, ipapakilala ko ang mga medieval na music hero ng Pranses." Matapos ang mahabang pagpapakilala, nagpatugtog ang guro ng musika ng malamyos na musika. Sa totoo lang, napakahusay pa rin ang pagpili ng musika. Matapos pakinggan ito, lahat ay nakaramdam ng kaginhawaan. Nang ipikit nila ang kanilang mga mata, para silang tumatakbo sa walang katapusang damuhan. Ang bugaw na kalangitan, puting ulap, at lunti ang damuhan ay nagpaginhawa at masaya sa mga tao. Mabuti man ito para sa mga bata o hindi, at least ang mga magulang ay nag-enjoy ng husto sa ganitong uri ng musika. Maraming magulang ang inaantok sa pakikinig lang sa kanila, at isa si Emma sa kanila. Hinawakan niya ang bata at ipinikit ang mga mata pagkatapos noon. Nakatulog siya sa dagat ng musika, at labis niyang nasiyahan ito. Makalipas ang ilang oras, may narinig siyang boses. "Madam, gising na. Tapos na ang musika." Nagising si Emma mula sa kanyang pagkakatulog. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid.
Maraming mga magulang ang nakatulog na katulad niya at ang ilan ay hindi pa nagigising. Wala na ang matandang babae sa tabi niya at hindi niya alam kung kailan siya umalis. Pakanay na siya nang marinig niya ang kalahati nito at umalis kasama ang bata. Oo, ang bata. Mabilis na tiningnan ni Emma ang bata sa kanyang mga bisig. Tulog na ang bata at nakahinga ng maluwag si Emma. Emma, uwi na tayo, sigaw ni Johnson sa pintuan. Sige. Tumayo si Emma at naglakad patungo kay Johnson kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya habang naglalakad. Pakiramdam niya ay medyo mabigat ang bata sa kanyang mga bisig. Medyo mabigat kaysa karaniwan. Maingat siyang nakatingin sa ibaba habang naglalakad. Dahil dito, napahinto siya nang naglakad siya papunta sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at siya ay sumigaw sa lugar. Nagulat si Johnson at nahulog ang kanyang telepono sa sahig. Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Anak ko, hindi ko ito anak. Ano? Sandaling natigilan si Johnson. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin dito. Totoong hindi niya po ang batang ito. Bagamat 1 o 2 buwan pa lang siya, nakikilala pa rin siya nito. Hindi ito si Abigail. Nasaan ang bata? Tumingin si Johnson sa silid-aralan at sumigaw ng malakas, atensyon, lahat. May mali bang kinuha sa inyo na bata? Nagulat ang lahat ng mga magulang at ibinaba ang kanilang mga ulo upang suriin ang bata sa kanilang mga bisig sa takot na mahawakan ang mali. Pero ang resulta ay nakakagulat. Walang humawak sa maling bata. Ang mga anak ng ibang tao ay kanilang sariling mga anak. Tanging ang bata sa mga bisig ni Emma ay hindi pag-aari. Dapat may mali. Imposible. Paano ito nangyari? Mangiyak-ngiyak na si Emma sa pag-aalala. Sa sandaling ito, isang figure ang sumagi sa kanyang isipan. Siya ito, ang matandang babae. Oo, ang bata sa mga bisig ni Emma ay ang maliit na batang babae sa mga bisig ng matandang babae dati. Sila ay nagkapalitan.